what's up mga karancho? Eto nga, may bago na naman tayong pasyente. Hindi na sana ako magbablog, kaya lang wala tayong upload. Wala akong upload. Eto nga, may hammer 3 tayong pasyente. Ang model nito ay 2008 yata. Tingnan natin. Burado ang burado ang kanyang, basta 2008 yata ito hanggang 2010 yan, kung hindi ako nagkakamali. At ito nga natin, i-scan muna natin, gamitan muna natin ng scanner. Ayan, i-scan natin, scanin natin. Pakinggan nyo, hard starting siya. I-start natin. Kasi pag mas mainam mo na mag-scan kung umaandar ang makina. Paandarin natin. Yun. Maingay din yung starter niya. Pero ayos naman ngayon basta i-scan na natin. Wala naman siyang sinarado yung check engine. Asan ba yung check engine? Ayun sa baba. Ayan sa baba. Ayan. Isinara. Ayan. I-scan na natin. Ayan, i-scanin natin. Ang aking scanner nga pala ay Tech2 Bosch. Ayan ba yan? Ayan, Bosch Tech2. Ang model nitong hammer ay 2010. Ganito. Enter uli. Tapos 2010. Tapos dyan natin sa MPB. Ayan. Tapos ayan, ilagay natin sa hammer. Hammer. Enter. Tapos mayroong, di ba, hammer 2, hammer 3. Sa hammer 3 tayo. Ayan. Tapos power train. Tapos yung 3.7 line 5. Ibig sabihin ng line 5, 5 cylinder na inline, yung diretso, hindi siya V-type. 5 cylinder line 5. Pero ito kasing hammer na ito V8. Yan, sa V8 tayo. Kasi 8 cylinder. Itong hammer na ito 8 cylinder. Ito yung hammer 3 Alpha. Kaya 8 cylinder siya. Ibig sabihin 5.3 liter. Yan, enter. Yes. Engine control. Diagnostic trouble code. Yes. Display. Ayan na. Ano kayang lalabas sa tawas? Teden. Yun, may 7. Yan. Ibig sabihin yan, 7 yung kanyang trouble code. Enter na view natin. View. Fuel pump control module. Request MIL illumination. Ibig sabihin yan, pumunta ka doon sa fuel pump control module. Doon mo makikita yung kanyang code. Labas muna tayo uli dito. Ayan. Ito fuel pump control module. Ayan. Ayan.
Yun, tatlo. View natin, view. I-view natin yan. Fuel pump, control module, enable circuit. Pero yan, di na natin na papansinin yan kasi nga itong hammer na ito, kinansil ko na yung kanyang fuel pump control module. Nilagyan ko na ito ng relay. Converted na ito ng relay. Yung fuel pump nilagyan ko na lang ng relay. Kasi kung maalala nyo, yung in-upload ko ng Hammer 3 no December 31, ito yon. After 7 month, 7 buwan, ayan, bumalik uli sa akin at mayroong pinatitingnan. Hard starting daw. Ayun na nga, titingnan natin. Ayan, kaya hindi na natin papansinin yung code na yan. Ayan, fuel pump, relay, control circuit open. Kasi kinat ko yung power doon eh. Tapos fuel pump, relay, control circuit, high voltage. Wala na yan. Hindi na natin papansinin yan. Yung ibang code na lang ang ating tutukan. Balik ulit tayo sa engine. Punta tayo sa special function. Titingnan natin kung mayroon siyang misfire. Ayan nakita nyo yung misfire. Yan. Makikita dyan kung mayroong misfire ang isang cylinder. Diba 8 cylinder yan? Makikita dyan kung namumuti yan, mayroon namumuti dyan, yun yung nagmi-misfire. Pero okay naman siya. Kita nyo yung puti. Pero okay lang yan. 2% lang halos yan eh. Pagka yung puti umaabot hanggang dulo o umaabot hanggang gitna, ayun, may problema yan. So ay iwanan na natin yan. Misfire graphic na yan. Balik ulit tayo sa diagnose. Titingnan natin kung ano pa iba yung ibang code, kung ano pang mayroong code doon. View natin. Wala na yung fuel pump na yan. Catalyst. Ayan, catalyst. Kita nyo yung yung trouble, yung code na yan. Yan. P0430. Ayan, catalyst din yan. Fuel pump relay, yun na nga yun. Fuel trim. Ang ibig sabihin ng fuel trim, yung mas lamang yung ibig sabihin ng fuel trim, yung putol-putol, yung hindi consent, ano ba tawag doon? Hindi tuloy-tuloy yung ano ng fuel ng gasolina, hindi consented. Basta hindi tuloy-tuloy yung ano ng gasolina. Kaya ang nangyayari diyan, hindi yung fuel ratio niya, hindi tugma yung niya. Dapat ang fuel ratio kasi 1:10. Nagbabago-bago siguro yung fuel ratio, kaya lumalabas yung na yan, fuel trim na yan. Pero iwanan natin yan. Yung pa fuel trim din. Pass naman itong isa. Yun, sa bank 1 pass. Ayun sa bank 2 field current. Ayan. Mass airflow. Yan ang titingnan natin, mass airflow. Kasi pag nagluloko ang mass airflow, hindi talaga magtutugma yung fuel ratio, yung
yung count ng hangin tsaka gasolina. Yan. Pag nagluloko rin yung mass airflow. Kaya yan ang titingnan natin. So yun na nga. Na-scan na natin ang ating, pero wala siyang check engine. Gawa nga ng kinansel. Kanselado na yung ilaw. Yan. Tinakpan nila. Tinakpan yung ilaw. Hindi naman yung ilaw ng dyan sa dashboard, di naman pwedeng tanggalin yun eh. Pag tinanggal yun, hindi under ang sasakyan kasi kasama sa ano yun, kasama sa tip deterrent o security. Kaya ginagawa dyan, tinatakpan na lang ng tape. So yun na nga. Ito ang titingnan natin, mass airflow. Yun lang nakita ko. Yan. Abang-abang mga karancho. Yun. Dito mga karancho, may nakita ako. Nagko-corrosion yung ano niya. May corrosion yung kanyang terminal. Ito yung mass airflow. Yan. Corrosion siya. Marumi. Siguro na ano ng tubig. Nabasa ng tubig. Lilinisan lang natin yan. Ayan oh, may bakat ng ano, tubig. Ayan ah. Bakat ng tubig. Ayan. Lilinisan lang siya natin. Bubugahan natin ng carbon tetra. Tapos, observe natin bukas ng umaga. So, yun na nga. Lilinisan ko lang to. Ayan. Linisan ko. Tapos, bukas ng umaga, start natin. Pagka one click na, pag umandar na kagad bukas ng umaga, solve ang kanyang problema. Nakita ko nga rin pala to dun sa ano, yung code ng ano, mass airflow doon sa scanner kanina. Kaya lang pass, nakalagay yung pass. Tiningnan ko na rin, yun na nga, may corrosion siya. Nabasa ng tubig siguro. Linisan, tapos bukas ng umaga start. Pag umistart na ng maayos bukas, class. Tapos, solve ang problem. So yun na nga, abang-abang mga hanggang bukas ng umaga mga karancho. Bye-bye! Yo, what's up mga karancho? Good morning. At nandito na nga tayo. Itutuloy na natin yung ating ginagawa kahapon. Nilinis ko na yung mass airflow. Ngayon titisting natin kung hindi na siya hard starting. Tara na, testing na natin. I-start natin. I-start ko pala. I-start ko kung hard starting pa ba. Kung hard starting. Paano ba? Yan. Yan. Bismillah. Oh! Dali na. Kahapon isang oras lang natambay yung sakyan, tapos pag in-start mo, hard starting. Ngayon, magdamag. After kung malinis yung ano, mass airflow, magdamag. Hindi na siya hard starting. Oh! Okay na. Yun nga lang ang ano, yung, ay bahala sila. Kinancel na nga yung ano, kinancel na yung check engine indicator. Kasi nga yung fuel pump control module, kinonvert natin sa relay, kinancel natin yon, kaya iilaw talaga palagi yung check engine. Kaya pinakancel siguro nung mayari. Bago ko naman kinonvert yung ano na yon, yung relay,
bago ko kinonvert yun, sinabihan ko siya na yung check engine hindi na mawawala pag kinonvert yung yung fuel pump control module. Sabi niya okay lang. Eh ginawa siguro, tinakpan ng tape yung ilaw. At least okay na ngayon. So yun na nga. Yun lang ang ating nakita. Yun lang ang nakita kong problema, yung kanyang mass airflow. Mayroon nagkaroon ng corrosion na basa na nga ng tubig. Yan ah. Nilinis ko siya ng carbon tetra. So yun na nga. Hanggang dito na lang tayo. So yun na nga, hanggang dito na lang ang ating video. At shout out sa mga nanonood. Shout out sa mga karancho natin dyan. At medyo hinahinay lang ako sa aking pag-upload. Masumpungan na lang kasi dami kong trabaho. Mula nung nabuksan yung kalsada doon sa labas, nabuksan na yon kasi nire-repair dati yon. Mula nung nabuksan yon, mga ilang buwan, dumami na naman yung trabaho dito. Kaya medyo muna ako sa pag-upload sa ating channel. Pag-uwi ko na lang sa Pinas, saka ako aayusin ang aking mga content. Yun na nga. Tingnan nyo, umaga pa lang, ang dami na naman sasakyan. No? Kaya medyo na kong mag-vlog ng mag-vlog. Saka yung mga nga pala, yung mga content ko kasi puro sasakyan na lang walang iba. Yung mga viewers natin, may mga babae, hindi naman masyado interesado sa mga sasakyan, kaya wala halos viewers, wala halos nanonood, kaya magano muna ako. Hina-hina lang muna ako sa pag-upload. So yun na po, maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. At isa pa nga pala, 4K subscriber na tayo. Maraming salamat sa inyo. So yun na nga po, shoutout sa mga anak ko, shoutout sa asawa ko, shoutout sa inyo mong lahat dyan. Basta wala na. So yun na po, maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.